Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang Biyernes na umaga po sa inyong lahat. Good morning, Polka Dot Ricky Girl. Good morning, Stripes, Oh, Patty. naku, hey, Fat Joy to you. Siyempre, because today, marami tayong kaperahan na matatanggap. Wow, ano yan? Oh. Ano, 5 piso ba yan? O 10 piso na 20. mga 20? Oh, ganyan Ay, oo kalit nga, ang yung pera kulay. natin. Oo Ganyan nga, kalit yung pera 20. natin. Di ba? 20 pesos nandyan na. Naku, maraming nakaabang na sa mga ATM machine nila. Sabi ko nga kay Direk Jonah, kung kailan sweldo, wala yung malunggay na pandesal ay inaabangan ko. Saan mo siya bumibili dyan? Malapit-lapit siguro lang. kasi pagdating niya sa atin, ang Oo, init pa eh, oo di nga, ba? no? Oh, dahil ngayon, isweldo, may budget na si mga misis, siguro naman dapat masarap ang almusal ngayon. Ay, ano? Kung dati pandesal lang, ngayon pwede na magkanin, magsinangag, di ba? Bakit? Eh, kasi Ayoko. may budget na eh. Ay, sabagay. Tapos na ang pecha de peligro. Tapos ng Pecha de Peligro over the weekend. Ikaw naman, Oh. ako, Stripes minsan ang ginagamit ko pag New Year. Kasi para bills. Para ako paper bills. Naalala ko sinabi mo sa akin kahapon kasi sabi niya, Pati, baka mag-polka dot ako bukas. Sabi ko, ano kayang sasabayan ko siya mag-polka dot kaya? Or sabi ko, hindi, magsa-stripes na lang ako para diba? vertical. Mukha na naman akong payat. Pumayat ka naman talaga. Alam ba dapat magkaroon tayo Hindi ng ako- Fitness Friday? Ay, nako. Para makita natin ano ang Ano mo yung 3 fitness. F's natin sa Friday? Fashion, Food, and fitness. And the fourth, physical. Fantastic. Physical. Uy, wrong spelling yun. Huwag kayong hindi ba, sabi nga namin, kasi nag-isip kami ni Ricky, ano dapat ang mga themes natin kada araw, yan, iba-iba. oo. Naisip niya, Fitness Friday. Fitness Friday. Para naman, alam ba, may nabasa ako sa reel, the thought of doing fitness itself counts na. So, it's the thought that counts. Oh, it's the thought that counts. Mental exercise na yun. Okay, ano Diba? na nga tayo? Isang daang push-up. Ayun na nga, inisip ko yun. Nag-anytime fitness ako nung isang araw. Kaya kapon, sakit ng arms ko. So, tatanggapin ko ng soft girl ako. Hindi ko kaya yung mga maskulado talaga. Ikaw nga, may tsaga ka talaga. Ako wala talaga. hindi kailangan. Ang aking exercise ng lifting weights ng kutsara at tinidor. Joke lang yun sa akin. Parang, hello po sa Anytime Fitness. Ayan, nanonood sila. Okay, anyway, sabi nga namin, it's sweldo day. So, dapat masaya tayong lahat. Kasi nga, weekend na, sweldo na. Pero, nako, payday weekend traffic Ay, yan. nako. For sure. Patay tayo diba? dyan. Patay tayo dyan. Kaya po, magdabaon kayo ng maraming pasensya. Pasensya. Makinig kayo sa Radyo Agila, Yan. Jess 62. Dapat pala ma-memorize kang Jess 62. Jess 62. Kung gusto niyo naman music sa Eagle FM. Ngayon, rock and roll to the world sila. 95.5. Ayan, lagi 95.5. Oo, Kasi 95.5. Okay, anyway, ito, nakisabay naman si Kanlaon. Pumutok siya kahapon. May mga videos tayo ipapakita. Naganap po ang isang moderate explosive po eruption sa summit crater po ng Mount Kanlaon. Naitala po ng FIVOX ang pagsabog dakong alas 7 ng gabi, na tumagal po ng 2 minuto at batay po ito sa seismic at infrasound records. Ang pagsabog po ay lumikha ng 2,500 meter plume na napanood pa southwest. Ayan, nasundan naman ito ng pagbuga ng abo. Patuloy po na binabantayan po ng FIVOX ang sitwasyon sa bulkan kung kinakailangan pang baguhin ang alert level status. So ayan po sa ating mga kababayan dyan po malapit sa Kanlaon. Although di ba matagal na silang pina-evacuate dyan sa 4 kilometer yata di ba? Danger zone. Pero nevertheless, ayan tingnan mo yung ash fall. Kala mo snow, Oo, ash fall. grabe, delikado po yan na malanghap, ha? Oo, Kaya so pag nakita kayo, magsuot ng N95 na face mask para po hindi lalo na yung mga may asthma, Ayan, 'di ba, may yung sakit mga daw sa puso. sa may baga, mga sakit sa puso. Grabe. Si Congressman Javi Benitez, Javi, oo. nakabantay siya, nandyan nga daw siya. Kasi siya, di ba yung distrito niya malapit dyan sa Victorias. So sabi ko nga kay Obet, subukan natin matawagan si Congressman Javi, sabihin si Tita Patpi ay humihingi ng update. Update. Si Tita Patpi, sabi ko, titang-tita ang dating. O ikaw, Enrique, ano naman na yung
announcement. Ito naman, kung meron tayong bad news dyan na binabantayan, ito po may good news dahil ang serbisyo publiko po ng Net25 para ngayong araw, hatid namin sa inyo ang mga serbisyong kailangan ninyo mula PSA, PhilHealth, Pag-ibig, Quezon City Government at SSS. Aba. Kasabay nito, ibinabalita rin ng SSS sa tataas ng 10%. Uy! Ito, Naku, malapit na ako dyan. Ang matatanggap na buwan ng pensyon ng kanilang mga miyembro. Uy. Ang pagtaas na ito ay epektibo ngayong taon at tiniyak ng ahensya na walang dagdag sa kontribusyon. Aba. Pakitang gilas ngayon ng SSS hanggang 2027 dahil sa naitalang record high na 1 trillion peso reserve fund. Wow, kadamong pera. Alam ko may SSS ako. Tignan ko nga mamaya kung i-update ko. Ay, ako habang updated nandito ako. Updated ako. Ano ba Lagi yan? ako nagkukulong. Sayang din yan, ano? Yes. Ayon sa SSS, sapat ang pondo upang suportahan ang benepisyo ng mga miyembro at mga pensioners sa mga susunod na taon. Kaya bisitahin na po ang Net25 Compound ngayon February 27 mula Today? 8 a.m. Nagsimula na. Nagsimula na? Oo. Hanggang 4 p.m. at magdala po ng valid ID para sa mas mabilis na proseso. Kung kayo po ay pupunta dito via TNVS o halimbawa mga sakay 25 Central Avenue. 25. Number 25 Central Avenue, Quezon City. Yes. Huwag kayong pupunta doon sa may EDSA. Meron ding net 25 sa Ay, EDSA. oo, Transmitter lang po namin ang nandoon. Okay, dahil weekend ngayon, syempre, naku, marami nag-iisip, lalo na sweldo pa. Oh. Saan kaya kami pupunta? Saan kaya kami kakain? Ano kaya ang gagawin namin? Oh. Pero sa mga wala pang naiisip, ito, lalo na yung mga malapit-lapit sa Pasig, di ba? Or gustong dumayo ng Pasig, ayan, may suggestion po tayo para swak sa inyong pasyalan, ngayong buong pamilya, para sa inyong mga gustong gawin. Oh, tingnan mo naman yan, oh. Tingnan mo yung video. Syempre, ano lang yan, AI. Wow, may bulkan na pala sa Pasig. Mayor Vico, ha? Over ka na. Okay, ito na ang kwento. Hindi nyo daw kailangan pumunta ng Baguio. Yung mga madalas pumunta sa Baguio, syempre, isa Parang sa mga tayong dalawa. tourist spot dyan, yung Burnham Park. Di ba, Burnham Park? Kasi di ba, may mga biking dyan, tapos may lagoon, may man-made lagoon Wow. dyan na makakarent ka ng mga bangka, di ba, mga boat. Tapos ayun, maggagaganyan-ganyan ka. Sa Pasig River, pwede na? No, sa Burnham Oo nga. nga, Sa Burnham, Burnham. pwede yun. So ito nga, ginaya ng Pasig. Meron din silang pinasiklab na yung tinatawag nila yung pagbubukas ng May Bunga Rainforest Park. O, di ba? Ang ganda ng pangalan. May bunga. In English, there's a bloom. Bakit? May bunga. May Di ba, fruit. Bunga, di ba? Bunga, fruit. Bunga is fruit ba? Oo, fruit. Or hindi ba? Bloom. Flowering. Pwede rin. Oo, kaya, di ba? Blooming rainforest. Blooming. So anyway, may Bunga Rainforest Park at dito ay pinagmamalaki po nila ang kanilang boating lagoon. Wow. O ayan, see? O, tingnan mo yung mga Wow. boats. Anong say mo? Walang sinabi ang Burnham Park kasi nung nagpunta ako nung January dyan, closed. Ang Burnham? Oo. Bakit Ang close? traffic pa naman pumunta doon, papunta ng Session Road. Tapos Bakit pagdating namin, close? nire-renovate nila. Nire-renovate, Para siguro in inaayos time for the nila. summer. Ang galing talaga ng aking syudad, ang Pasig galing nga City. eh. So ito nga, tinatawag nila, it's a breath of fresh air para makapahinga ganda. tayo mula sa 5 araw na trabaho. Ayan, pag weekend, ang ganda. Napakasiri na tambayan. How nice din mo. Ang lush ng foliage. Foliage Friday! Foliage Friday. O, di ba? So, Aray ayan ko, o, nauntog may, yung pa- may playground. At saka ang cute ng mga boats nila Ay, may dyan. swimming oh. pool din? Oh, may swimming pool. So, ano yung mga makikita dyan? Wow. Entrance to that may Bunga Rainforest is free. But syempre, kung Wow. magbo-boating ka, may ano na yan, Oo, may may singil bayad. na. Yung Oo. rental ng mga Right. boats na Oo. yan. So, bukod sa pagsakay ng bangka, meron din silang water park. Oo. Oh, ito maganda. Oo. Nako, kids always love this. Butterfly garden. Wow. Oh, tapos may picnic grove pa. So, Galing. magdala kayo ng adobo, ng pansit, ng inihaw na baboy, ng kanin. Ayan, may Barbecue. picnic barbecue. Yun na nga. Oo. Di ba? May kiddie playland. Oh, meron pang campsite. Ay, pwede ka matulog mag-camping. dyan. Pwede ka mag-overnight camping, ano? Ewan ko Kasi lang kung papayagan ka mag-overnight Oo. dyan, di ba? Oo. At may mga walking path na syempre pwede rin yan mag-jogging-jogging. So, at napapaligiran nga ng mga puno. Beautiful. Galing. Beautiful. Congratulations again to my city of Pasig. Grabe naman tong Pasig. Diba? Parang gusto kong lumipat tuloy ng Oo, Pasig. diba? Nandiyan na Ang lahat, ganda-ganda, ano? nandiyan na lahat. Talagang ginagawa ni Mayor Vico ang lahat talaga para maging livable. Wow. At saka, di ba, yung lalagay mo talaga ang Pasig City sa mga
prime cities talaga. Tama. Diba? Imagine, di ba, nanalo nga siya recently. Oo, ng $1 million diba? na Bloomberg, ano ba yan, grant, di Diba? ba? Oo, para dun sa isang river walk ba Floating yun yan, or something? floating Yeah, river. floating Oo, river walk or yan. something. Hi, galing. Okay. Congratulations, Mayor Vico. Yes. Ito naman, Patwi, ang ating super patok sa net. Mm. Kailan ba si Linda Walker? Cynthia. Linda? Nakalagay mo na Linda Cynthia. Cynthia is, sino siya? Ay! First time hindi mo nag-guess! Hindi mo alam yun? Hindi! Ang tagal-tagal na joke na yun. Eh, Cynthia! Kaya pala, matagal na eh. Ang tagal. Hindi, what I mean, di ba? Kaya nga, hindi mo alam talaga yun. Alam mo yan, Joy Me? Oo, nang sino Oo. siya. Yun ang shortcut na sino. Kunyari, tayong dalawa, tapos may dumaan. Oo. Tapos, Cynthia? Eh, parang, parang swabe, it's gay speak eh. Kasi nakakaya nga, sino okay. siya, di ba? Now I know, Cynthia. Kaya Ayan, ako, you pag learned may mga something new. dumadaan, Cynthia, Villar? Akala ko mali mabasa ko. Cynthia, Patag? Ay, naabutan ko yun. Nalaman mo yun naabutan sa ko yun. palibasa. Okay, sorry. So, Cynthia, sino siya? Sino siya? Si Linda? Si Linda? Oo. Kung babad ka sa TikTok lately, nako. Hindi ko. Kaya Cynthia. Ayan, ako din Cynthia. Oo. Malamang ilang beses mo nang nabasa o napanood ang karakter na si Linda Walker sa FYP. Alam ba FYP? No. For Your Page. Oh, talaga. O, see? Siya ang Oh. certified academic weapon ng internet. May IQ na 180. Siya ba Wow. yan? Oo, wow. oo. At naka 719 score pa sa isang mock exam. Ang ganda niya. Tsaka maganda siya, ha? Oh. Pero Ano ba siya? ayan, basahin mo, kaya naman nakakatawa maraming yan. Pinoy netizens ang gumagawa ng memes and study motivation videos na ang peg ay si Linda. Pero ang plot twist, see? hindi po siya totoo. Si Linda Walker ay isang fictional character mula sa Chinese drama na heiress who won with brains. Sa kwento, isa siyang top student mula sa probinsya na kalaunan ay nadiskubreng na ipagpalit pala siya noong sanggol pa sa ibang pamilya. Oh, tingnan mo. Pero dumating sa point na nalaman niyang anak pala siya ng isang mayamang pamilya. Ay, nauna na tayo dyan sa Mara Clara. Para patunayan ang sarili, ginamit niya ang talino niya, highlighted ang iconic scene kung saan naka 719 siya sa mock exam at dahil doon, internet legend status na siya. Ayun. Ngayon, siya na ang unofficial study icon ng TikTok. May mga inspired mag-aral ng todo at may iba namang ginagawang meme ang idea na kahit anong sipag mo, may Linda Walker pa rin mas angat. Aba. Pero ito ha, patunay si Linda na minsan isang fictional character lang ang kailangan para ma-motivate ang mga tao sa kailang study goals. Correct. O pati si nanay, nag-Linda Walker. Oo, nag-Linda Walker. Oo, diba? Parang ginawa siyang parang yun ang Oo. inspiration na ngayon ng mga kabataan, di ba? Oo, at least. Oo, Linda Walker. So alam mo na ngayon ang Cynthia. Ngayon, I know na. Hindi Villar, hindi Patag. Hindi so may Patag. code name na kami mga Oo, kaibigan ko. oo, oo. Kasi hindi ko maalala yung Ako mga rin, pangalan kaya nga, eh. di ba? Parang hindi naman Oo. nakakaya. Cynthia? Ay, Cynthia! Parang Okay. kagabi, Oo. sabi ko itong style ko naman, pag nakakalimutan ko yung pangalan, may papakilala ako. Oo. Sabi ko, hindi, nakalimutan ko yung name ha. So, Oo. tanongin mo lang, hey, ano Oo. nga ulit yung pangalan mo? Oo, Ganon. oo, oo, Pero may bago na Cynthia. Oo, Cynthia. Ito naman, alam naman natin ang ating status ng panahon ngayon, lalo na mag-weekend. Yes. Makararanas pa tayo ngayong araw at iba pa nga bahagi ng bansa dito sa Metro Manila and other parts of the country ng isolated rain showers or thunderstorms. Epekto po yan ng easterlies. Pinag-iingat naman ang pag-asa sa posibleng flash floods or landslides tuwing may severe thunderstorms. Ang maximum temperature ngayong araw ay nasa 31 degrees Celsius, mamayang alas 2 ng hapon. At lulubog po ang araw, delayed by 1 minute more, mamayang 6:04 ng gabi. Nako, okay. Ito na. Sabi natin, pag Biyernes, di ba, binibigyan na natin ng heads up ang ating mga motorista dahil masamang balita, ito na naman, mag-aaray. Aray ko po! Aray, nako! Di ba kanta yan? Oo nga, di ba? Aray ko po! Ayan na po Parang sa... ano yan, Pilita Corrales. Oo, pinita. Aray! Tatawanan ko na lang tong Biyernes na ito. Because it's a fantastic Because it's physical. Okay, aray na naman itong mga motorista na ito dahil po base po sa 4 na araw po ng monitoring po ng Mean of Platts Singapore. Nako, sabi po ng Oil Industry Management Bureau po ng DOE, wala pa rin daw walang humpay ang pagtaas po ng mga produktong petrolyo. Ang gasolina, nako, magpakarga na kayo over the weekend. 1 peso 10 centavos po ang itataas.
Ang diesel, 50 centimos daw ang pwedeng itaas at ang kerosene, 90 centavos po kada litro ang itataas. So lahat po, across the board, ika Wow, nga. taasan Lahat lahat. po, oo, nagtaasan. Kaya kung may budget po, dahil sweldo naman po ngayon, Tama. maski na papaano, magpakarga na kayo para maski na papaano, may matitipid pa rin tama, kayo. tama, Di ba? Okay, Ricky, umpisa na natin kasi galing tayo sa bad news, pumunta na tayo sa super panalo news na lang. Yan. Ito magandang balita po. Kanina nga, sinabi natin pumunta dito, di ba? Kasi nga, meron tayong pa-public service. Pero ngayon, ang PSA, ang Philippine Statistics Authority, naglunsad na po ng digital e-certificates o electronic certificates. O, di ba? Going digital na talaga ang Nice. PSA. So, pwede ka nang kumuha ng inyong mga importanteng civil registry documents na hindi na kayo umaalis ng inyong mga bahay. Tipid na po kayo sa pamasahe. Lalo pa nagtataasan po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Inilunsad na po ng Philippine Statistics Authority ang bagong e-certificate service powered ng psahelpline.ph. So ano ibig sabihin nito? Pwede ka na po mag-request ng digital copies po ng inyong birth certificate, marriage certificate, death certificate. I-apply mo yung sarili mong death certificate. Advanced thinking. Yung mga kamag-anak, death certificate ng mga kamag-anak, or certificate of no marriage at iba pa. So, pero hindi lang po simpleng document ito. Ayon po sa PSA, ang mga e-certificates na yan ay may parehong legal authority. So, it's binding. Tulad po ng traditional po na papel, yung hard copy. So, it's cryptographically secure. Aba, kaya tamper-resistant at may real-time authentication. May QR code din po yan at pwedeng scan para ma-verify po sa PSA portal. Ayon po kay Secretary Dennis Mapa, bahagi ito po ng goal ng ating bansa na maging paperless at digital first ang gobyerno. So, ayan ha, less pila, less stress, digital na po talaga ang pagkuha po ng mga importante nating dokumento. Wow. Diba? Pero saan kayo gagamitin yung digital? Kasi usually kumukuha ka para mag-apply ng visa, o ng Visa, passport. kailangan ng hard copy. Kailangan hard copy pa Baka rin. siguro ngayon yung mga, kunyari, mag-office application lang, yung mga ganyan. Baka yung mga Papakita mo na lang. papakita mo na Oo, lang, di ba? oo. Unless yung mga mas maano na documents, kailangan ng hard Pero copy. shoutout sa PSA ha, nagpunta rin ako dyan mga January. Oh. Sobrang ang bilis na ng serbisyo talaga nila. Nagpupunta ka pa? You can order that everything online. Bakit ba ako nagpunta noon? Nakalimutan ko Gusto rin mo eh. lang maglakwa Gusto ko maglakwa dyan. Hindi, pero Gusto ko ako in mag-check. fairness, PSA talaga magaling. Hindi, gusto ko i-rush. So, gusto ko i-rush. Kasi pag online, 3 days. Oo, correct. Oo, 3 days pa. Ikaw Ako talaga, lagi ka talaga ay, alam mo naman ako very si photo finish. spontaneous. Yan ang sinasabi, wala kang quick thinking talaga. Lagi kang last minute. Last minute thinking. Pero, di ba, laging umaabot. Oo, ayan. Kaya nga, Maabilidad. Yan ang tinatawag na photo finish. Kasi F ngayon. Friday ngayon. Photo finish Friday. Okay, ano pa? Ito naman, Patpi, kung Oh. maranasan daw tayo, kung may maranasan po tayong emergency o aberya sa kalsada, may agad-agad daw na re-responde sa atin. Aba. Ayon yan kay MMDA General Manager Nicholas Tor III, target po ng MMDA ang 5-minute response time para sa road emergencies sa pamamagitan ng hotline na 02136. Ayan na 136. Oo. Within 5 rings ang daw may sasagot na actual human operator, hindi bot yan ha, Aba. hindi recorded voice. Ang galing naman ni Jen. Mas pinaigting din ang coordination sa pagitan ng on-ground responders and Metroways operators sa MMDA Command Center sa Pasig City na naman. Oh. Kaya mas mabilis ang dispatch kapag may aksidente or emergency. With the new 5-minute response policy, goal po ng MMDA na mas maging mabilis, responsive, and less hassle ang paghingi ng tulong sa kalsada. So kung may road emergency, save mo na ang number 02136. Kasi di ba nung si General Torre ay hepe ng PNP, may 5-minute quick response rin siya di ba? Dapat pagtawag mo, di ba, 911 yata yun, dapat within 5 minutes may na mga pulis para tulungan ka. So I guess he's just duplicating this, yung ginawa niya sa PNP dito sa MMDA. So ito mga sa mga motorista. Ayan po, yung mga siguro nagka-aberya sa sasakyan nila, no? na flat tire, na aksidente,
aksidente, Oo. nabangga, Oo, di para ba? assistance, ano? Pero Correct. syempre, iba pa rin yung tow truck, ano? Depende kung Depende kailangan kung mo yung meron tow siya, truck. Pero oo. kunyari, nagkabanggaan, lalo na Oo. paggabi, di ba? Baka Oo, yun wala ang na mga hirap. MMDA Oo. enforcer. So, ayun, kaya siguro ka tatawag sa 02-136. Ayan. Okay, kung kayo po ay mga tourists mula po sa mga visa-free countries at may layover kayo dito po sa Manila po ng mahigit 8 oras, ayan, meron na kayong pwedeng gawin para hindi po kayo maburyong sa airport. Saang airport sa atin? Oo, dito sa mga okay, naiya okay. natin. Kasi may bago pong proyekto ang Department of Tourism at ang National Museum of the Philippines at iba pang mga cultural spots dito po sa ating bansa. Ang bagong initiative na yan ay ang Transit Tour Philippines. So it's an opportunity para maipakita, may paramdam sa mga turista ang ating kultura, Wow. kasaysayan ng ating bansa. So sinimula po ito noong January 30 pa at may unang batch na po ng mga turista na nakapaglibot, nakapasyal dyan po sa National Museum of Anthropology at sa National Museum of Natural History. Tuwing Friday, may guided tour po na 1 to 2 p.m. para po sa anthropology, tapos 2 to 3 p.m. naman para po sa natural history at open po yan sa lahat ng turista nga, basta po mula sa mga visa-free countries na may at least 8-hour layover. Ayan po. Ay, ang So, ganda. ayan, via Philippine Airlines. Wow. Via Philippine Airlines. So Okay. siguro, sabi ni Obet, may libreng shuttle din yan. So siguro meron silang service desk, di ba? Yung mga usually, di ba, when you're in transit, there's a transit desk. Oo, Tapos siguro doon mag-i-inquire ka o ano pwedeng gawin. So they will invite you if you have a lot of free time, more than 8 hours, you can visit the museum. Ang ganda news yan ha. Kasi halimbawa, I think nangunguna tayo dyan. Yeah, ha, yung dapat, initiative oo. natin. Kasi Oo. halimbawa, yung mga naranasan ko yung mahabang layover, Oo. yung papunta ng Europe, Oo. di ba? Tapos wala Nabuburyong naman ka. direct flight, di ba? Oo. Dubai number 1 na yan Oo. na talaga tourist destination. Wala silang ganyan. Oo, Kaya ito oo. yung mga good Gusto news kasi nila, natin. mag-shopping ka lang doon. Puro shopping, Wala naman, lang. naubos ko na yung lahat ng shopping na doon sa duty free nila. Pero ito talaga, dito ka, may good news naman talaga tayo Pilipinas. Hindi naman puro bad news. Oo naman. So Oo. yan ang super panalo news ni Pat P. Kaya ang Oo. buti na lang dito, this way, di ba, every morning we Oo. open with mga good news, Oo. mga pampaswabe, para at least nalalaman rin ng mga nakikinig sa atin. Oo. Na yung mga ganito, baka small news lang, pero aba, it means big na rin to Oo. others, di ba? Like, yun na nga, malalaman mo, may kamag-anak ka na parating or Oo. whatever. Pwede mo di pwedeng ipasyal. pwede mo I'm ipasyal. sure maraming Pilipino hindi pa nakakarating sa ating mga museo, no? Correct. Nung huling punta ko dyan sa museum, sa National Museum, Oh. actually, ang laki ng in-improve niya ngayon. Oh. I went there siguro before the pandemic. Ako, buti ka, naka-pandemic. Oo, di ba? Ako parang the last time yata, high school pa yata High school? ako. Hindi, pero ang laki ng depression niya ngayon. Talagang level up na Ang nila. ganda di ba? talaga, parang Oo. pang international. International. Okay, and ito na. Ayan na po. Malungkot na naman. Parang presyo to ng produktong petrolyo. Humina po ang ating piso kontra dolyar. Nagsara po ang piso kontra dolyar sa halagang 57 pesos and 60 centavos. Humina ng 9 centavos po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan noong Miyerkules sa halagang 57 pesos and 51 centavos. Narito naman po ang palitan ng ibang mga currency. Sa Japan yen, 36 centavos. Euro, 68 pesos and 3 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 36 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 35 centavos. Batay po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And even if it's a Friday, it's a 6666 day. It's a polka dot day for Ricky And a girl. strike day for you. Di ba? Parang New Year sa ating dalawa. Oo nga. Okay, ano yung 3 issues natin? Anong issue number 1 natin, Ricky girl? Ito nga kahapon, di ba, naibalita natin sa ASPN yung tungkol po sa oversupply ng mga kamatis. Oy, kawawa naman yung mga kamatis farmers. Diba, dyan na lang sa kalye. Ang sarap pa naman ng Oo. kamatis. Natiyatapo na lang nila sa gilid ng kalsada Oo. dyan sa Nueva Ecija. At ang bagsak presyo ito na nasa 10 piso Naku. hanggang 20 pesos na lang kada kilo. Kawawa, aray. Kaya naman, makibalita po tayo kay Rosendo So, ang chairperson ng Samahang Industriya sa Agrikultura. Oo, sayang ang kamatis. Ang sarap. Ang kamatis napaka-importante sa, Oo. di ba, sa paggisa-gisa. Oo, lahat, di ba? Lahat, di ba? Kailangan mo ng kamatis pag maggisa ka. Tapos paggagawa ka ng spaghetti. Oo, di ba? Yung sauce, di ba? Ay, nako. Okay, issue number 2 naman po natin. Sa ilalim po ng batas sa Pilipinas, hindi otomatikong daw pinananagutan ng isang asawa ang utang, na personal utang po ng kanyang partner. Maliban kung ito po ay nakinabang ang pamilya
o kung pumirma siya bilang co-maker o guarantor. Sabi nga nila, till death, hindi D-E-A-T-H, death as in utang, D-E-B-T. So, maaari rin maapektuhan po ang conjugal property po. Depende po sa uri ng property regime ng mag-asawa. Kaya mahalaga po ang malinaw na usapan, pag-iingat sa pagpipirma po ng mga dokumento at paghingi po ng payong legal upang maprotektahan natin ang ating sarili. So hingan po natin ang paliwanag at ang payo po ng isang family lawyer. Makakausap po natin ngayong umaga si Attorney Jam Aboy. Kasi 'di ba, yun na nga because nga conjugal, kung does it mean automatic yung utang ng asawa mo, utang mo din, tapos or hindi. Tapos kung ikaw ay gawing co-maker, kunya bibili kayo ng kotse, 'di ba? Usually kung kukuha ka ng Pagkasal loan. ka kasi, pagka- 'di ba? pagkasal, So kailangan 'di ba? Oo. May pirma yung mag-asawa. So titingin natin kung tatanungin natin kay Attorney Jam kung saan kumbaga Where to draw the line. where to draw the line. Oo. Kung kailan conjugal yung utang, kailan yung kanya-kanyang utang. In sickness and in health ba? Gano'ng kalala? Or in sickness and in death. Issue number 3. Ito naman po, so may panukala ngayon sa Kamara na itaas ang tax ng vape o di kaya gawing unified rate ang tax ito dahil magkaiba po yung tax ng nicotine salts at free-base nicotine ang ginagamit sa vape. At itulad sa traditional cigarettes, ito ay para mabawasan ang mga kabataang gumagamit ito. Subalit, kung matatandaan noong taon 2022, ipinasa ang Republic Act 11900 o ang vape law na ibinaba na po ang edad na pwede gumamit ng vape mula 21 years old na Grabe, hanggang no? 18 years old na lamang. Grabe, Lumabas tuloy na mali isa yan. sa bawat 7 lalaking Pilipino na may edad 13 to 15 years old ang gumagamit na ng vape and e-cigarettes. Alamin nga natin, anong ang meron sa vape at maraming kabataan na addict dito. Kasama po natin mamaya si Dr. Mari Carlin Pin, isang pulmonary critical care and tobacco cessation expert ng Philippine Heart Center and Executive Director of the Action on Smoking and Health ng Pilipinas. Yan, so makinig kayo for your health, no? Talagang dapat tigilan na yung mga pagbe-vape, Oo naman. pagsisigarilyo, di ba? Di ba? Masama yan Nako. talaga sa ating kalusugan. At yung vape na yan, hindi mo alam ha, wala pang studies yan. Hindi mo Oo. alam kung ano yung nilalanghap ng Correct, baga yung mo. resulta. Basta may nagsabi sa Oo. akin, a doctor said na ang vape daw talaga, nagkakaroon ka ng popcorn lungs. Yun na nga. Yung, ayan, popcorn lungs, Oo. meaning, di ba yung popcorn parang bulig-bulig na gano'n? Putok-putok, ganun, oo. Parang may chicken pox yung ano Yun nyo, na nga. baga ninyo. Di ba, Kaya kawawa naman po. tigilan nyo na yan. Naku talaga. Walang mabuti Walang may dudulot sa inyo yan. Oo, talaga. It's bad for your Oo, health. alam niyo, may pambili niyo ng vape, ibili niyo na lang ng pandesal na malunggay. Oh, correct. Oo, ng Di ba? gulay. Oo. di ba? Tsaka nakakapangit daw ang vape. Oo nga, nakakatuyot, nakakatanda. Kasi nga, syempre, yung fumes niyan, di ba? Oo. The nicotine talaga, it Tsaka was it dehydrates your skin, lalo pag hindi kayo umiinom ng tubig. And the worst part, bad breath. Ayun, naku, Bad tingnan breath. natin. Naku, Oo. ang hirap niyan talaga. Kaya huwag kayo makilips to lips kapag kayo. Kasi, lalo na kay Patpi, hate na hate niya yan. Hate talaga yan. Okay, ito na, Okay. basta tayo mag-commercial break. Ito po yung ating question of the day. Sa usaping pera at pag-ibig, hindi lang kilig ang dapat pinag-uusapan, pati utang dapat, di ba? Kaya isa yan sa pinakamainit po na tanong ng maraming mag-asawa. Paano kung bigla kang makatanggap ng tawag o text mula sa collection agent? Aray ko Ako, po. yan ang masakit, di ba? Oo. Pero hindi naman ikaw yung umutang. Wala Oo. kang kinalaman doon. Oo. Mananagot ka ba kahit wala kang kaalam-alam at kung kasal kayo? Yun ang mahirap. May obligasyon ka bang makihati sa pagbabayad? Eh lalo na kung napakalaki. Di bali kung medyo affordable. Kunyari in the hundreds lang, 500, baka pwede Pesos. pa. O pesos, Oo. di ba? Eh pero kung in the thousands, Oo. or worse, in the millions, Pero paano lulusot, ano? Kasi kailangan ng nga. pirma yan eh. Halimbawa, Kaya nga, di ba? Minsan, di ba, yung mga fino-forge. Ay, grabe. Oh, di ba? Kaya kapag ba may utang, itong ating question of the day, kapag ba may utang ang asawa mo, automatic bang utang mo na rin yan? Utang na loob naman. Utang na loob naman yan. Oo. Di ba? Okay, so mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin po syempre ang Net25 News and Information at makibagi po sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:36 na po ng umaga at ang oras na ito atin sa atin ng Memo Plus Gold.
Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo, naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration. Pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 8:37 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga maiinit, nagbabagang mga balita ngayong Payday Friday, February 27, 2026. Iginit po ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang malakas na ebidensya ang prosekusyon para pagkonektahin ang mga pahayag ni Duterte tungkol sa kanyang war on drugs at sa mga pagpatay na ibinibintang sa kanya. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing ni Duterte sa Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court, sinabi po ni Nicholas Kaufman, ang abogado po ni former President Duterte, na nabigo ang prosekusyon na ipakitang nagbigay si Duterte ng direktang utos, nagbigay ng praktikal na tulong o nagbigay ng anumang suporta sa mga nangyaring pagpatay. Ayon po kay Attorney Kaufman, ang kawalan ng matibay na ebidensya para bigyan ng koneksyon ang pananalita ni Duterte at ang mga krimeng ibinibintang dito ay sapat na para makumbinse ang sinuman na inosente ang kanyang kliyente. Narito po ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. There is no smoking gun in this case. And that is not for want of a desperate attempt to find one on the part of the prosecution, with all their leading questions when they interviewed their criminal cooperating witnesses. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Yan po ang tinig ni Attorney Nicholas Kaufman. Para lang kasakalaman, what is a smoking gun? Ang smoking gun proves clearly, sabi nila, that a particular person is guilty of something. Ayan. So it comes from the idea that a recently fired gun, may umuusok pa. So parang, ayan, caught in the act ka, may ebidensya na hawak. Ano So, yan? Julie Apdasa! na Julie Apdasa! So ito nga, so sinasabi ni Attorney Kaufman, walang smoking gun. So nauna raw pong inilatag ng prosekusyon na malaki po ang ginampan ng papel ni Duterte sa kampanya ng extrajudicial killings na nagresulta po sa pagkamatay ng libo-libong tao. Personal umanong gumawa si Duterte ng listahan ng mga target ng hikayat ng mga pagpatay at nagmalaki pa pagkatapos. Nagpakita sila ng mga video na nagpapakita kay Duterte na nagbabantang papatayin ang mga sinasabing drug user at nagbibiro pa tungkol sa kanyang kakayahan sa extrajudicial killing. Pero ayon po kay Kaufman, namili lang po ang prosekusyon sa mga pahayag ni Duterte at sadyang isinantabi ang mga sinabi nito tungkol sa pagkilos sa loob ng batas. Narito muli si Attorney Nicholas Kaufman. Do not kill if you are not in danger of losing your life. Prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. Tinig po yan muli ni Attorney Nicholas Kaufman. Minaliit din po ni Kaufman ang libo-libong pagpatay na nakatala sa opisyal na datos ng pamalaan na inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency. Question din po niya ang teorya ng prosekusyon na mayroong tinatawag na common plan kung saan sinasabing nagkasundo si Duterte at ang mga sinasabing co-perpetrators nito na targetin ang mga itunuturong kriminal, particular po ang mga nasasangkot sa droga. Narito muli si Attorney Kaufman. I would suggest that the prosecution cannot point to any particular point in time where there is direct evidence indicating that even two of their so-called co-perpetrators
actually met to agree to such a preposterous scheme. As such, the plan cannot be described as common to anyone. Matapos po ang confirmation of charges hearing, may 6 na pong araw po ang pre-trial Chamber 1 na magdesisyon kung itutuloy ang kaso sa paglilitis. Ngayong araw po ang huling pagdinig. Naharap po si Duterte sa 3 counts ng crimes against humanity sa International Criminal Court. Kaugnay ito ng kampanya ng kanyang administrasyon laban sa droga na nagresulta sa pagpatay ng tinatayang 3,000 hanggang 6,000 pong tao base po sa tala ng pamalaan at mahigit 30,000 naman po sa pagtataya ng mga human rights group. Hindi dinaluhan ni former President Duterte ang mga pagdinig. Ayon po kay Attorney Kaufman, hindi mentally fit si Duterte para sundan ang proceedings. So today is the last day, no? And then yan na after yung that, paghukom. 60 days Oo. para malaman, didesisyonan ng pre-trial chamber kung ipupursue, no? Full trial na kung Oo. kakasuhan or i-drop na at Oo. mapapawalang bisa yung ni former President Rodrigo Duterte. Ang daming nakaabang yan. Pero Correct. sana naman it's not just really political. Ang sa akin lang. Oo. Kasi hindi lang naman sa Pilipinas may nangyayari Yan, mga ganyan. krimen. No? There's Oo. bigger crimes in other countries. So sana sana yung sinabi ni Attorney Sal Panelo dati, di ba Oo. sabi niya parang ginagawa lang tayong parang brown case. Case. Parang brown Oo, case kasi oo, kailangan oo. lang maglitis. Correct. So sana yung justice na supposedly, allegedly, gusto lang makamit sa Pilipinas, gawin na sa buong mundo. Ayan, mahal ko talaga ang Pilipinas, Pati. Kahit minsan ang hirap Ako, mahalin. hirap mahalin. Mahirap mahalin, Ganun, pero oo. dapat po talagang manaig sa ating pagmahal sa Pilipinas. Samantala sa iba pang balita, nilinaw naman ni National Unity Party Chairperson at House Deputy Speaker Ronaldo Puno na walang iisang posisyon ang NUP bilang partido kung susuportahan ba nito o hindi ang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ginawa ni Puno ang paglilinaw matapos lumabas ang isang pahayag kung saan sinabi umano ng partido na malamang na hindi ito bumoto para sa impeachment ni Vice Sara maliban na lamang kung may lumabas na bagong ebidensya. Ayon po kay Puno, nakabase lamang ito sa posisyon ng mga miyembrong nakausap na niya. Magkakaroon niya sila ng isa pang formal na pagpupulong. Ang NUP ang pangalawang pinakamalaking grupo sa Kongreso. Ayon po kay Puno, malabong magkaroon ng isang posisyon ng partido dahil masyado umanong maraming pagkakaiba ng pananaw sa hanay ng mga miyembro nito. Mas malamang anya na pabayaan na lamang nilang bumoto ang bawat miyembro base sa sarilang pananaw ng sustansya hinggil po sa impeachment complaint na. Ito ang ginawa ni Puno na may kinalaman ang anunsyo ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 sa posisyon ng NUP. Sinabi naman ng Malacanang na may kalayaan ng National Unity Party para magdesisyon kung susuportahan ba nito o hindi ang impeachment ni VP Sara. Nilinaw ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na walang kinalaman ang proseso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito pang pahayag ni Yusek Claire Castro. Decision po nila yan. May kalayaan po sila mag-decide. Hindi naman po sila sinasaklawan ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ano po yung decision nila, malamang yun po yung nakikita nilang magiging magandang aksyon para sa kanilang political party. Ayan po. Tinig yan ni Yusek Claire Castro kasi maraming miyembro ng NUP sa Congress. Oo. 40 yata, if I'm not Oo. mistaken. Second biggest block Second eh. biggest block. So talagang kumbaga, if you want to win the votes, di ba, kailangan ligawan. It's a party to contend with, di ba? Yes, so hindi na sila ngayon. Pero ngayon, ang anunsyo nga nila, hindi na sila party vote. Party, it's not party lines, kanya-kanya na. Oo, kanya-kanya. So, parang bahala ka. Proceed at your own risk. At ang oras, alas 8:45 na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya si Ginoong Rosendo Song, chairman po ng Samang Industriya sa Agrikultura o SINAG. Magandang umaga po sa Rosendo at welcome back po sa ASPN. Pampanta, magandang umaga at Ricky, magandang Good morning, umaga. sir. Oo, Rosendo, napatawag kami dahil kahapon nakita namin po yung balita, no? Nakakapanghinayang yung mga kamatis po na nasa ano na lang, no? Na parang patapon na. At ang ating mga magsasaka po ng kamatis ay umaaray dahil po bagsak presyo, no? 10 piso hanggang 20 pesos na lang daw kada kilo ang bawat kilo ng kamatis na nagmula sa 200, if I'm not 240. mistaken. Oo, Minimum of 240 per kilo. 240 pa. So, Rosendo, ano nangyari po? Bakit po ang laki ng binagsak po ng presyo po ng kamatis?
Yeah, yun ang problema talaga, no, kung ang nabanggit natin last few months, sabi natin sigurado yung harvest naman sabay-sabay kasi maganda yung presyo and lahat pumasok sa kamatis, bagsak ulit yung presyo. Yun ang isang malaking problema natin na yearly na nangyayari. Yung mapping talaga kailangan ayusin para at least hindi sabay-sabay yung pagtanim ng ating mga magsasaka ng kamatis. So, sir, sa Nueva Ecija po, wala pa rin po tayong tinatawag na production clustering. Kanya-kanya pa rin po yung pagtatanim ng mga magsasaka doon? Hindi lang kasi sa Nueva Ecija. Of course, yung area ng Pangasinan, area ng Ilocos area and other parts, no. Yung nakita nila na ang ganda ng presyo, lahat talagang nag-isip na magtatanim. Yun ang problema natin, kaya bagsak talaga ang presyo. Hindi lang yung kamatis ang may problema natin, pati yung sibuyas. Bagsak din ang presyo. Yung farm gate, almost 25 pesos to 30 pesos din ang farm gate price na lugi na yung magsasaka. So are you saying, sir, hindi lang po dito nagkakaroon ng oversupply, ito lang yung nabalita. Marami din po mga areas po, agricultural lands na may oversupply din po ngayon ng kamatis? Yes, oo. Meron talaga. No? So, hindi lang isang area may problema. Ang talagang cycle natin, pagka maganda yung presyo, lahat papasok, bagsak na naman yung presyo. Yun ang yearly cycle na nangyayari. Kaya nga. So, Rosendo, sabi mo talagang kailangan ayusin, no, yung mapping. When you say mapping, parang zoning po yan, no? Na parang kunyari, Nueva Ecija, ikaw ang in charge sa kamatis. O, ang Ilocos, ikaw in charge sa bawang. O, ang Pangasinan, ikaw ang in charge sa sibuyas. Parang ganon. Bakit po merong hindi po maayos-ayos? Dahil po matitigas ba ang ulo ng mga Pilipino? Or talagang walang koordinasyon mula po sa Department of Agriculture para ayusin nga itong tinatawag niyong mapping? Saan po nagkakaproblema? Bakit hindi po natin ito ma-implement? Yeah. Ang problema kasi natin, yun ang pinag-uusapan namin ni Secretary, yung na-devolve kasi yung mga municipal agriculturists sa LGU na, no? Kasi yung correct. Yung pondo. Nangyari dun sa transfer ng power. So wala talagang control ang DA sa national, sa local. Its municipality. Kaya yung sa hog raiser, ang ginawa natin doon sa pondo yung bagong batas ng Livestock and Development Fund. Nag-allocate tayo ng para sa bet, para at least yung sa hayop, may tao rin ang national government din sa mga ground. So siguro ito kailangan din, no, na gumawa ng batas para at least may balik sa ating national government yung itong power ng mga munisipyo na mag-monitor. Okay, so just to clarify, so Rosendo, sabi mo, may Livestock and Development Fund na may hawak noon ang DA. So yun nakokontrol, no, on a national level. Pero pagdating po sa agricultural products, katulad nitong mga gulay na ito, devolve po yung pondo, kaya yung mga namamahala po niyan ang mga bawat munisipyo at LGU. So wala po silang koordinasyon sa isa't isa. Yun po ang nangyayari. Yeah, yun ang problema natin. Yung sa Livestock Development Fund, bago pa lang, no, na ipasa yung batas. Okay. September last year. So i-implement pa lang maka-hiring fund. So ang inyong rekomendasyon, gayahin Doon po. mo lang mababa. Ano po? Yeah, okay. Rosendo, Hello? sorry. So ang inyong rekomendasyon, gayahin po itong pondo na ito para sa agricultural products. Rosendo? Ala?
Nawala yan. Ay, yan, Hello? nandiyan pa siya. Caro Sendo, Okay na. Oo. Ah, Narinig niyo po ako. Ang aking katanungan po is ang recommendation niyo ay sana po gayahin ng itong Livestock and Development Fund ang agricultural products rin. yes, oo. Yun siguro ang kailangan natin para at least ma-monitor talaga yung ground. Oo. Yun ang nakikita natin. Okay. Sir, ito nga, ikaw na, sa iyo na mismo nang galing na lagi ito nangyayari. Kumbaga regular na nangyayari itong oversupply na to dahil hindi natin alam, dahil wala pa rin tayong clustering nga, wala pa rin tayong pagkaka-coordinate talaga between the farmers and the DA. So, sa parte po na Sinag, from your point of view, wala po ba tayong makita na magandang long-term solution? Kasi nga parang hindi na maulit ito kada taon, kada season na may oversupply. Kawawa naman po yung ating mga magsasaka. For example, napag-usapan po namin ni Patpi kahapon, di ba pwede man tayo magkaroon siguro ng mga, halimbawa, byproducts na production. Hindi po ba natin ito tinitignan bilang isang long-term solution din po? Yeah, tinitignan, no? Of course, pero siyempre, kung may yung manpower natin sa ground, hindi nakukuha, talagang nahihirapan talaga. No? So, ang coordination pa rin yung LCU. Yun ang isang problema. So, sa tingin natin, pinakamaganda kung may tao talaga ang Department of Agriculture dun sa municipal level, mas madaling makontrol. Pero Caro Sendo, aside from Department of Agriculture, ito bang mga munisipyo, hindi ba sila pwede magtayo ng mga kooperatiba? Para po, like sa example nga, yung kamatis, alam naman po natin, pwede naman magkaroon ng tomato plant, di ba? Para gumawa po sila ng tomato sauce, whether that's tomato sauce, tomato paste, ketchup. Wala ho bang ganun mga inisyatiba na gumawa po ng mga kooperatiba para may karagdagan rin pong kita ang ating mga magsasaka? Yeah, meron, no? May ano tayo dyan, may gumagawa ng tomato paste. So, pero yung volume, no, pagka sabay-sabay talaga, nahirapan talaga yung Hindi kaya? production natin. Yeah, hindi kaya. Oo. Kasi may follow-up question rin po. Yung kamatis kasi, na-imagine ko, mas maikli yung shelf life niya eh. Yung refrigeration ho ba yan? Kung may mga cold storage ho ba, makakatulong ho ba para humaba yung buhay ng kamatis? Unlike sibuyas, medyo matagal-tagal lang sibuyas eh. O bawang rin, matagal rin po. Ang kamatis ho ba, kung ilalagay yan po sa mga refrigerated po na mga warehouse, hahaba bang buhay niya? Mas mahirap yung kamatis kasi mabilis yung Pagbulok? ng kamatis. Hindi kagaya yung sibuyas, kayang 6 months, ito talaga hindi kaya. So hindi po, maski na refrigerated po yan, hindi po na-extend yung buhay ng kamatis? Hindi po. Yeah. So ano pong, Caro Sendo, ano pong gagawin natin ngayon? Sayang, sa mga di ba, kung hindi pa rin Tapon. natin, sabi nga ninyo, pinag-iisipan pa lang yung ating mga post-production, post-harvest, wala pa rin nangyayari. So for now po, since paulit-ulit po ito, ano po yung immediate na solusyon na makita nyo para matulungan po yung mga magsasaka? Yeah, kailangan talaga yung planning, yun ang importante. No? Kaya dapat ayusin talaga yung planning ng pagtanim para yung harvest hindi sabay-sabay. Pero Caro Sendo, meron rin po akong nabasa na itong mga tomato farmers, sabi nila, maski na hindi nabayaran, mag-barter, magpalit. O sige, yung aking 100 kilong kamatis para sa 100 mong kilo ng sibuyas. Yung ganun po, yung palitan po ng mga produktong agrikultura. Ito ba ay doable? Paano ho ba yan? May mga NGOs ba na pwedeng hakutin na lang na po lahat yan, tapos bagsakan, tapos ibili na lang po dito? Paano po? Pagkasabay-sabay talaga, mahirapan talaga. Nako. Yun ang problema na. Naku, Caro Sendo, parang nag-give up na kayo. Nag-give up na nga sila, di ba? Wala siyang masagot. Wala ka na ngayon talaga. Caro Sendo, siguro dapat ipulong-pulong yung mga magsasaka, no? At makinig po talaga sa ating, di ba, para magawa na yung mapping. Yeah, yun ang kailangan natin. Pag-uusap kami ni Secretary, tapos balikan ko kayo kung paano Yun na. maganda.
O sige. Okay, sige, Caro Sendo. Baka pwede yun ang tawagan ka agad-agad si Secretary Chu Laurel para kawawan naman yung ating mga magsasaka. Maraming salamat po, Caro Sendo. Thank you po, Sa sir. susunod po. Maraming salamat. Ayan po si Caro Sendoso, chairman po ng SINAG sa mga industriya po sa agrikultura. So tayo, no, kung mamimili tayo, tulungan na natin yung ating mga magsasaka, bilhin na natin as much, tapos tayo na lang mag-preserve, tayo na lang gumawa ng tomato sauce, ng Tama. tomato paste, i-refrigerate mo na lang Oo. yan para makatulong, para hindi kailangan itapon. Alam mo, Papi, may naalala ko kasi membro ako ng JCI, Junior Chamber International. So meron kami mga chapter bawat rehiyon. Oo. Natandaan ko nagka-oversupply din dati Oo. ng mga gulay. So ang ginawa ng organisasyon, ito po baka pwede pong tumulong sa atin yung mga NGOs natin Oo. na kumuha po kayo, ibenta niyo sa inyong mga Correct, chapter. correct, oo. Sobrang mura ko. So kami, nagkakadara pa kami bumili. Oo, so oo. yan po, baka pwede pong tulungan tayo ng mga non-government organizations. Eh tayo ngayon, food insecurity nga tayo. Oo. There's a shortage, lack of food. Tapos we're throwing good Diba? vegetables Quality away. pa talaga. Correct. Oo. Oo. Hi, okay, Pilipinas. Sabi ko nga sa'yo, Pilipinas ang hirap mong mahalin. Oras, alas 8:57 na po ng umaga. As King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th Anniversary Celebration. 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. May 5 lucky winners po ang mananalo po na worth 1 million in cash prizes ang ipamimigay. Plus, 21 consolation prizes will receive a business package of King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page na REH King's Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras, alas 8:58 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako, very interesting to. Ricky, makinig po tayong Oo. lahat. Makakausap po natin si Attorney Jam Aboy. Siya po isang family lawyer para pag-usapan itong Till Death Do Us Part. Ang Very good title yan, Oo ha? nga, Till Death Do Us Part. Kung ang utang ni Mrs., utang rin ni Mr. Yan po pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:01 na po ng umaga. And of course, may magandang balita po ako para sa inyong lahat. Ngayon ang love, kahit malayo, nakararating na. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras muli, alas 9:01 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Attorney Jam Aboy. Isa po siyang family lawyer. Magandang umaga po, Attorney Jam, and welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning po sa lahat. Ayan, Attorney Jam, very interesting ito dahil marami pong nakikinig mga mister at mga misis. Ang unang kong katanungan, ang utang ba ni mister ay dapat utang rin ni misis? Ano ba ang liability po para po sa mga utang ng mga mag-asawa? Okay po. So, generally po, marami pong factors ang pwede nating i-consider kung pag mayroon pong utang ang ating isang asawa. If liable din po ba yung, for example, the husband or the wife when the other spouse contracts debt or kung meron man siyang loan or any other liabilities. So, ang sinasabi po ng Family Code, Article 121 of the Family Code, if I will just read it to be sure, it's that all debts and obligations contracted during the marriage by the designated spouse for the benefit of the conjugal partnership of gains or by both spouses, the conjugal partnership shall be liable. So ang sinasabi po nito, ma'am, kung ang utang po or ang debt ng isang asawa ay nag-redound or nag-benefit po ang family, liable po ang property or ang conjugal partnership ng mag-asawa. So yes po, generally yes, if it is to the benefit of the family.
Kayo Pero po kung magpo-fall sige yung po. burden of proof na nag-benefit po yung pamilya. Paano kung bumili yung asawa mo ng kondo na hindi mo naman pala alam? Di ba Alam. sabi mo nga, pwede palang i-forge. i-forge yung signature. Kayo po magpo-fall yung burden of proof? When we say po burden of proof, nasa creditor or party litigant is the burden of proof. Proof to show or prove that the debtor or the spouse contracted the debt. So nasa creditor po yan or sa party na naghahain po ng kaso against the spouse to prove na meron pong debt na na-incur ng isang asawa. Hindi, yung tanong kasi ni Oo. Ricky is kunyari, binili yung isang bagay na palihim, Oo. pero mag-asawa na kayo. Like sabi nga niya, case in point, kunyari, condominium. Oo. Pero hindi alam ni Mrs. na bumili si Mr. ng condominium. Tapos hindi naman niya alam na napakinabangan yon Oo. kasi siguro tinago yun ni Mr. So, ibig sabihin, hindi na pa kinabangan ng pamilya, ng pamilya. di ba? Oo. So paano yon? Yes. In that case po, if wala pong consent or wala pong agreement with the other spouse, that spouse na hindi po nag-consent or for example na forge yung signature po ni spouse, Ni Mrs., oo. she or he will not be liable to that debt po. So regardless, even if they're married. Yes, because even if it redounded to the benefit and even if the spouse did not consent, so ang magiging remedy lang po yan ng spouse na hindi alam or yung consent niya ay vitiated is to question po yung sale or yung transaction na nangyari po. For in this case, the sale of the condo or the buying of the condo. Oo. So, paano yun, Attorney Jam? Kung sakali, pareho silang alam. Kasi sabihin natin, kumuha sila ng car loan. Siyempre, ginamit niyo yung sasakyan na yan, hatid sundo sa mga bata and whatever. Tapos, hindi nabayaran, pero internal na usapan, kunyari, si Mr. ang magbabayad kasi siya yung naman nagmamaneho. Pero kung hindi niya nabayaran o hindi rin nakatulong si Mrs., paano po yun? Paano po yung obligasyon na mag-asawa? Okay. So, clear naman po sa facts po na sinabi po natin na it benefited the family Oo. because it's for the family use of the car, di ba po? Oo. Tama po ba ang Yes, pagkakaintindi correct. ko? Oo. Okay po. So, ang question po natin if who will be parang kanino magpo-fall yung obligation with Oo. regard to the payment of the car? Opo. Yes. Opo. So it will be the conjugal partnership will be liable for the said obligation dun sa car po. Kasi na-contract po siya during the marriage, if it's contracted during the marriage, and if it benefited the both spouses and as well as the family. So talagang kailangan bayaran ni whether together or si Mr. Basta, kumbaga, sabit rin si Mrs. Ganun ba yun? Yes. Kung sakali. Yes, ma'am. Oo. Sabit si Mrs. Kasi nga pareho silang nakinabang eh. Oo. Ma'am, paano naman po pag halimbawa namatay bigla yung asawa, yung spouse na nag-contract ng utang, kumbaga, ano po ang magiging obligasyon naman po nung maiiwan? Halimbawa, hindi pa po ba, kumbaga, patay naman na clear na yung debt? Hindi po ba ganon? Opo. Marami pong factors again, specifically if it's in the terms of the contract, kung ano po yung liability, for example, nung spouse, and if the other spouse was also a party to the contract. So magpa-factor in din po yan. If it's only for example, if it's only the husband and he died, that will not that the wife will not be liable for the death of the husband when he dies. But if the creditors can prove that, can go after the estate naman po of the husband. Sa So, estate. hindi po personal liability po ni wife, but it will fall under the estate po. Ang estate po ang magbabayad or will be liable to the debt. So parang hindi siya na write off. So for example, sabihin natin, may utang si Mr. Kunyari, kumuha siya ng housing loan. Tapos may balanse, sabihin natin, ng 1 milyon, namatay siya. So si Mrs. walang kakayahan dahil housewife ko ni siya. Shari. So paano ni Mrs. babayaran yung balanse na 1 milyon? Kailangan ba niyang ibenta yung bahay? Mabibenta rin ba niya? Kung may lien, di ba? May attachment yun dahil may utang pa yun. Paano po yun? O kailangan siyang humingi ng saklolo, uutang siya sa pamilya o sa kaibigan para lang mabayaran? Paano po yun? How does that work po? Again, yes po. Again, if the Kung loan estate, or oo. yes, as mentioned earlier, pwede po rin po sa estate po. Hindi po liable si wife to pay off or dun sa remaining 1 million if I'm
I'm not mistaken, 1 million obligation of the husband when he died. So kaya nga, so bahala na si Mrs. mag-isip kung paano Paano niya niya, oo. babayaran yung 1 milyon. Kasi kumbaga siya sa party to it eh. Although hindi siya personal, so kung sakali, pero kailangan niyang bayaran yon. Tama? It will not be her personal liability and she cannot be compelled to pay She cannot be off the loan of the husband. But if the estate is enough or sufficient, to pay off. the estate will pay off that debt. But although if the if the law kasi says that because if the personal property of one spouse who is liable for the debt is not sufficient, it could be paid off by the family or the conjugal partnership property of gains of the parties, and if with the reimbursement of the debtor spouse. But in this case, if namatay na po, there's no liability on the wife, but it will be just the estate. So if sufficient naman po to go over the estate or to make the estate parang pay off for the loan, it will be on the part of the estate, pero no liability on the part of the wife, and she cannot be compelled as to that debt po. Oo. Pero attorney, sorry I'm going to pick your brains further. So that is assuming na she has money. But if she has none, kunya ang only asset niya is the house. 'Di ba? So she has to sell the house. But she also cannot sell the house kasi there's an attached obligation eh. May utang, there's a loan charged, 'di ba, against that house. So paano 'yon? So she really has to find ways and means to sell that house or to get, 'di ba, the money to pay off that loan. Otherwise baka ma-forfeit pa yung bahay. At saka paano sa kung kanya. ayun lang yung talagang titirhan nila? 'Di ba? Oh. Opo. In that case po, meron mga exceptions naman po for the execution of the family home. And in that case po, the family home will not be subjected naman po. Parang it's not, again, the wife will not be compelled to pay off again the loan of the husband with regard, especially if it's the family home. Oh. Pero paano yan? Unfortunately, kunyari, both parents, no, the husband and the wife, they die, let's say in a tragic accident or whatever. What happens now? Will the children also inherit the loan? Kunyari, may housing No. loan, car loan, paano po yun? No, especially the children will not inherit the loan contracted by the spouses, Oo. especially since it's the part of the hindi naman po part of the contract din po yung children. So and it's not gonna, the debts of the spouses will not be inherited by the children, so they'll not be liable for it. Oh. So write-off yun. Yun ang write-off. Yun ang clear Yes. write-off. Wow. Oh. Yes, ma'am. Okay. Now, my follow-up question is, if both parties, si Mr. at si Mrs., bago sila naging mag-asawa, may kanya-kanyang mga utang. Kunyari, si Mr. nung binata bumili ng kotse, pero 5 years, di ba, pumasok diyan sa, nila, sa marriage. Si Mrs. rin, sabihin natin, kumuha siya ng, ng isa pang, ng car loan rin, para madali lang. Paano po yun? Yung kanilang utang, nung single sila, pero nag-crossover na mag-asawa sila, paano yung bayaran nun? Kanya-kanyang bayaran? Or pag hindi na bayaran ng isa, kailangan bayaran ni Mr.? How does that work po? Okay. So, in that case po, the family code provides na yung payment of the personal debts na na-contract po ng either husband or the wife before or even during the marriage, hindi po siya magiging part ng conjugal partnership, properties partnership po. So, hindi po siya pwedeng sabihin na utang ko to, so ang family or ang ating conjugal property ang magbabayad po nito. Oo. Hindi po yun. Except lang po if, again, it redounded to the benefit of the family. So, kapag lang po ma-prove na yung personal debt na yon ay nagkaroon ng benefit to the family, doon lamang po magiging liable yung conjugal property ng spouses. Ang hirap naman yung kotse. Di ba? Siyempre, Diba, maski na paano, sasakay si Mr. o sasakay si Mrs. Diba? Sasabihin ni Mr. Nakinapang ka naman. Sumakay ka sa So, examples po O yung siguro mga anak like... nyo. Ay, mga anak Oo, nyo. diba? Siyempre, Oo. di ba? Maghahatid sa Hindi, may ano po siya, may, yung benefit to the family, it could be, an example would be, you contracted a loan, for example, for a business, and Oo. clearly that or contracted a loan for the benefit of the tuition of the children. So yun po Oo. yung clear
Oo. definition ng redounded to the benefit of the family. Oh, hindi, pero like a car. Kasi let's use a car as an example kasi marami yan ang mga pangarap Car na loan, marami. ano? Car loan, Oo. di ba? Lalo na yung mga nag-umpisa magtrabaho, may car loan. So yung mga car loan na ganyan, does that redound also for the benefit of the family? Do you have to prove how many times she rode your car? Oo. Parang, Kaya that's what I meant by saan yung burden of Yes, proof yes. na Oo. talaga nakinabang po Oo. yung iyong kapartner or 'di ba? Sa kanya yung burden of proof. Paano ko sabihin ko, ayoko nga magbayad ng utang. Never Hindi ko ka naman sumakay sa kotse ko. Di kaya nga, or ako, bakit ako magbabayad ng utang mo? Hindi naman ako nakatungtong sa kondo mo or nakasakay sa kotse mo. Actually, that's a very good example, no? Kasi parang, paano nga kung gano'n na personal property and pwede din magamit. But in that case po, I'll just have I'll just distinguish that the car loan was bought. Before. The car loan was acquired before the marriage. marriage, So oo. basically, the purpose of that was for the use of the husband alone. Yeah. At the time that it was acquired, kumbaga. Parang ganun po. Okay. Okay. Ito So, naman, and then, yes. sige po. Sige po, go ahead, ma'am. Go ahead And po. siguro magfa-factor in na lang din po in our laws na kung yung payment po ba na yon ay duration po ba nung hindi pa po siya kinakasal, because ownership po it will fall into place din po in that scenario kasi kung 'di ba kang car loan po or the ownership will just transfer to the buyer at the time na fully paid na po yung loan, edi yung considered ownership po yun at the time na kung nangyari po siya during the marriage, then it will be part of the conjugal Property na. or ng spouses. Oo. So nagmamatter din po yun kung kailan siya fully naging owned ng isang Kailan fully spouse. paid. Opo, Oo. yes. Ito naman po, yes. ma'am, ang katanungan ko naman, halimbawa, gusto ko magkaroon, kasi may nagkaroon po kami ng topic nito last week din. Sometimes yung partner, you want to have your own savings, kumbaga, to be more financially independent. Paano po pag gusto ko bumili, or halimbawa, yung mag-asawa, may isang gustong bumili ng investment niya, pero ayaw niyang nakapangalan sa asawa niya, under the family code po ba, kailangan talaga conjugal pa rin yun? Halimbawa, walang prenuptial agreement, or pwedeng ipangalan sa mga anak, ganun? So I'll just summarize po, no. So ang sinasabi po natin in this example, may gusto lang po talagang investment Si for example, Mrs. si husband or si halimbawa. Mrs. Oo. And then ayaw niya po talagang Mag-share. maging liable or mag-share ang sa conjugal property. And then ang tanong po natin Is pwede po ba na yung halimbawa ilo-loan po niya yon, pwede po bang sa kanya lang nakapangalan para hindi na rin po magkaroon ng burden yung partner niya na maging co-maker po ng loan na yon, or pwede po bang siya na lang, or pwede po ba ipangalan sa anak? Paano po yung Para hindi conjugal. Oo, para hindi conjugal. Yes, it could be possible. And then, pwede din naman po yan nasa contract, terms of the contract. And since you mentioned earlier, yun po sana ang ipapasok ko din na there would be instances na the spouses or the parties would be entering into prenuptial agreement wherein pwedeng separation of property and clearly that there is separation of liability as well. But in this case, if wala nga pong prenup and then for that specific investment, sabihin po ni wife na akin lang to, this is my own liability, then it's allowed. Opo. It's allowed. Okay. O basta klaro lang sa mister Oo, mo. oo, Pag namatay ikaw, hindi niya kukunin yon. Pero ito, attorney, usually, maraming instances, yung mga mister o yung mga misis, dahil extended family, ang mga Pilipino, di ba? Siyempre, lalo na pag lalaki, yung mga kapatid mo, umaasa pa sa'yo kung ikaw po ay panganay. Yung mga mister, minsan sila yung nagiging guarantor or co-maker ng mga kapatid nila. Tapos, kunyari, hindi makabayad si bunso, pero co-maker si kuya. Utang na rin ho ba yan ni Mrs. ni kuya? Paano po yan? Di ba? Kasi that always happens, ha? Lalo na pag ikaw ang panganay, lalapit sa iyo si bunso, kuya, kukuha ko ng car loan, pero kailangan, kunyari, single siya, kailangan ko ng co-maker Kasi or ng sometimes guarantor. required di ba? Required. Talagang required. Oo. O sasabihin ni kuya, o sige, bunso, o sige, ako mag-ano. Hindi makabayad si bunso. O, paano yon? So, habulin si guarantor. Si guarantor may asawa, si Mrs. Hindi alam naman ni Mrs. na nag-guarantor. Paano yon? Obligado rin ba si Mrs. na bayaran rin yung utang dahil yung asawa niya nag-guarantee para dun sa kanyang bunsong kapatid? Okay.
Yes, I agree na common occurrence nga po yan, Yeah. especially with Filipino families, no? And first factor to take into consideration is ano po ba yung nasa contract. So for example, if pumirma po yung isang kamag-anak or yung isang spouse as co-maker or guarantor, syempre he or she is liable talaga po for that contract. Oo. But considering naman po yung other spouse, kung magiging liable po ba ang Si other Mrs. spouse, Oo. si Mrs. for example, si Mr. po ang ating Guarantor. co-maker or guarantor, if the Mrs. will be liable, it will matter with regard to the terms of the contract po. But in this case, if wala pong consent or wala pong alam si Mrs., Oo. she cannot be held liable for the debt or for the obligation of the husband. Okay. So talagang kailangan kailangan may full transparency, no, whether may utang, kung guarantor or co-maker or kumuha ng loan, kailangan may full transparency ang mag-asawa. Hindi ka nalang pala pwedeng basta-basta pumirma, Pumirma, no? oo, Di ba? oo. Isipin mo rin yung magiging liability sa pamilya mo, Correct. no? Ito po, ma'am, ito na napaka-common po, lalo na po sa mga, barangay, di ba? Hindi naman uso po yung kontrata. Pero halimbawa po, yung mister ng utang pala dyan sa sari-sari, hanggang lumaki ng lumaki, di ba, yung kanyang utang, tapos bigla pong nawala si mister, for example, paano po yun? Meron kasi po mga kaso na naibalita kami dati, na hinaharas na po yung pamilyang naiwan, lalo na yung asawa. Ano po yung magiging best recourse nung may iwan na partner po para din po sa nangaharas? Let's call it shark loan siguro, di ba? Or yung mga wala pong kontrata Loan talaga sharks. loan sharks, sorry. Oo. Or wala po talagang mga kasulatan. Hindi naman po minsan uso yung kasulatan. Kumbaga, palista na lang sa hangin, ano? Ano po yung pwedeng gawin po nung maiiwan, lalo na po pag may harassment na po na nangyayari? Okay. So again, another common occurrence po na especially nowadays na there's harassment ng creditors as to the borrowers, di ba po? So ang first na remedy po ng naiwan or the person is being harassed is again to siguro to build yung well, I'm speaking as a lawyer, to build your evidence or improve niya that he or she is being harassed by these loan sharks or creditors. And then he or she can file criminal complaints or either pwede din pong ireklamo if this loan shark is considered registered under the BSP or SEC, DTI, kung saklaw man po sila itong collection agency or let's say this creditor. So there are certain regulations for that. And then if it's online, it could be parang di ba sometimes creditors would post or there's online harassment towards the borrowers. So pwede din po nating pwede po tayo mag-file for damages or cyber libel in other cases kapag yung clear naman po na yung ginagawa ay in violation na po ng rights ng isang borrower po. So hindi po pwedeng yung ganong actions of harassment with towards po ng sa borrower. Okay. So Yan po. attorney, isa pa to. Usually pag umutang tayo, kailangan natin magbigay ng collateral. Ngayon, pag hindi tayo nakabayad, yun fino-forfeit, no, yung mga collateral. So kunyari, kumuha ka ng housing loan, iko-collateral mo kunyari yung luma mong bahay kasi nga gusto mo nang lumipat sa bagong bahay. How does that work po? Yung mga collateral rin ho ba, kailangan rin ho ba yan ng kumbaga Mr. and Mrs. may conjugal decision, conjugal affirmation na sinasanla yung ginagamit yung lumang bahay kunyari as collateral para kumuha kunyari ng pang-negosyo or for whatever or bibili ng mas magandang bahay. Yes po. Again, there should be consent ng other spouse if yung isang spouse or both of them will be using the property as collateral. So, kailangan nga po talaga unang may consent. So, kung pumirma po ang either spouses doon sa either spouses pumirma as gawing collateral po yung property, they will be liable for the
the said contract. So kung for example po naman hindi pumirma yung isa or walang kaalaman yung isa, walang consent yung isang party, pwede niya pong ma-question po yun. And there are cases such as annulment ng contract or encumbrance dun sa property. Yun po yung mga actions po na pwedeng magamit or magawa po ng isang spouse na hindi po alam kung ano yung transaction na yun. Okay, my last question, Attorney Jam. Pwede bang sampahan ng kaso yung mga magfo-forge ng signature mo para sa utang? Maski na asawa mo yan. Or ano na yon, kumbaga, di ba, kunyari, ito yung talaga kung pirma, o bakit ganito yung pirma? Pwede mo bang idemanda yung asawa mo, or dapat that's out of court, or is that enough basis not to fulfill your obligation? Okay. So, we've handled a lot of cases na din po with regard to, say, properties. So, meron na po talaga yung instances na the other spouse would forge the signature of the other spouse doon sa contract, especially if, like, kunyari, may mga deed of sale, may mga transactions po. So, the spouse can file a case po for falsification, especially if you can prove na yung signature po talaga ay forged and you were not there during the transaction. Does that absolve you also of the crime? Po, ma'am. Kunyari, ako, mister ko, finorge yung signature ko, tapos deed of sale or whatever, di sasampahan ko yung ng kaso, falsification nga. Tapos absuelto na ba ako dahil nga, kunyari, utang yan na hindi ako magbabayad? Yes. I won't be a If you party. Yes, if you can prove that the consent was vitiated or yung signature mo was forged, so you're not privy to the contract, hindi nyo po alam yung contract na yun. You cannot be held liable. Follow up lang ako sa tanong din ni Patpi, paano naman po kung halimbawa naging co-maker ka, ginamit yung pangalan mo, you know fully well na, your signature is authentic, etc. But you never got use or you never got to use or you never benefited from the property. Pwede ko rin ba po bang idemanda, for example, yung aking partner for denying me of use of our conjugal property? Na nakapangalan din na ako rin ang umutang, ganon? So, parang dalawang sides po dun sa facts po natin, no? So, first is that nag-sign po siya, fully aware that she signed the contract. So, liable po siya doon sa contract na sinignan niya po. Kahit po hindi po siya nag-benefit po doon. So, she's liable. Hindi niya po pwedeng masabi na dahil hindi ko nagamit to, hindi na ako liable doon sa utang or sa transaction na yon. But towards the husband naman po, she can file a case naman po with the husband that she has the right or the half of the right dun sa property po and to have the use or benefit for that. Okay. Sige. So, ayan ha. Kailangan talaga, choose your partner wisely. Correct. Yes. Tsaka dapat talaga full disclosure kung may utang. Tapos talagang, make sure rin po na may kakayahan kayo na bayaran ng utang. Madaling umutang Minsan nagkakahirapan na sa bayaran. Kasi sometimes you loan more than what you can afford to pay. Diba? So, be careful. Diba, ang turo sa atin ng bata tayo, habang maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Luktot, correct. Diba? Oo. Huwag tayong kuha ng ating mga obligasyon na hindi natin kayang bayaran at mag-commit to. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Jam, sa Thank you inyong so much. legal advice. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Happy weekend po. Happy weekend. Ayan po si Attorney Jam Aboy, ang ating family lawyer. At ang oras, alas 9:26 na po ng umaga. Update po sa ongoing serbisyo publiko pa ng Net25. Tingnan natin po, marami na bang nagpupunta dyan para ayan, may pillable din na. May pila na para sa PSA, sa SSS, iba-iba pang mga ahensya po ang nandito para po mas mapadali ang inyong pagkuha ng inyong mga requirements. So, punta na po kayo dito sa number 25 Central Avenue, Quezon City para sa inyong mga SSS, PSA, sino pa bang nandito? Pag-ibig. Pag-ibig. Ayan. Okay. Wow, ang oras nakakatuwa. muli, alas 9:27 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Nako, para sa mga maninigarilyo, na mahilig manigarilyo, gustong maikli ang kanilang buhay, makakausap po natin si Dr. Maricar Limpin. Siya po ang ating doktora na, siya po ay pulmonary critical care and tobacco cessation expert. Yan po pag-uusapan po natin sa pagbabalik po ng ASP. Sa palagay nyo? Ang
sigaw ng Pinoy Nation. Alas 9:30 in punto na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Dr. Maricar Limpin. Siya po isang pulmonary critical care and tobacco cessation expert. Mula po siya sa Philippine Heart Center at Executive Director rin po ng Action on Smoking and Health Philippines. Magandang umaga po, Dr. Limpin, and welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning, and I hope everybody is doing well today. Yes, we are because it's Payday Friday. Yay! Dr. Limpin, ako, ito, ngayon ko lang po nakita itong title po ninyo, no? Pulmonary Critical Care and Tobacco Cessation Expert. So when you say cessation, talagang gusto nyong itigil ang paggamit po ng tobacco. Di ba? Tama ho ba ako, Doktora? Yes, actually ngayon, medyo pinalitan na namin, ano? Kasi ang addiction is primarily sa nicotine na Okay. nakikita natin sa tobacco, all tobacco products, at pati na rin doon sa mga vape, ano? Yung mga vape products, including yung heated tobacco products. Okay. So anyway, kaya po kami napatawag, Dr. Limpin, kasi nga, no, there was this big brouhaha po that happened po in the Senate kasi nga tungkol sa taxation, no, ng mga nicotine salt versus free-base nicotine sa mga vape. Now, maybe you can help us understand more what is the difference. Kasi ako, I'm a non-smoker eh. So to me, you know, smoking, vape, IQOS, ano pa ba yung mga ibang mga methods, pare-pareho sa Cigars? akin yan. Cigar, pare-pareho. So, Doktora, take us through po the differences of these products, no? Yung tobacco, yung salt, nicotine salt, free-base nicotine, tapos sigarilyo and IQOS. Ano po yun? Yeah, so ganito lang, ano, yung heated tobacco products katulad ng IQOS, no? Ito ay gumagamit ng sigarilyo. Pero ang ginagawa niya, instead na sinisindihan ng Wala? Doktora, nako, nag-ano kayo? Doktora Nag-freeze. Maricar? ginagawa natin sa Doktora Maricar, medyo Yes, nagbabuffer. Again, please po, ang heated tobacco products. ang heated tobacco product. Naku, the connection's quite bad. Ako, Oo. Doktora, may we request you to turn off na lang your video kasi I think mahina yung internet. Audio na lang po para we can understand what you're saying. Nawawala po nagbabuffer. Doktora, ayusin po natin. Oo, maganda rin na mapag-usapan talaga yung differences, ano? Kasi sabi nga nila, yung iba nagsasabi na mas maayos pa rin daw yung old school na tobacco talaga. Dahil alam mo na yung ingredients, so may mahabang pagsusuri na to. Ito kasing vaping, hindi natin Bago. alam kung ano yung laman niya, hindi natin alam kung gaano kadelikado pa. Wala pang pag-aaral na mahaba-haba para malaman natin. Nandiyan na si Doktora. Okay, Doktora Maricar, please again, you were saying about heated tobacco products. Yes, okay na ba? Yes, okay now. Okay po. Okay na ba yung ano? Yes, we can hear you now. okay. Oo. So, ang heated tobacco product, Ay, naku, nako, sayang. Ano pa rin. Baka ano ba yan? Subukan kaya natin siyang Landline? tawagan ulit? Oo, Subukan kahit sa telepono na lang. oo. JM, let's try to re-establish kasi very interesting to dial. Unfortunately, marami pa rin mga kabataan ang naiengganyo magsigarilyo Yun ang nakakalungkot kasi yung mga kabataan, di bali yung mga matatanda, di bali matatanda. Ilang taon na lang naman sila sa mundo. Ganun ba yun, Patpi? Hindi kasi, di ba? Kasi, nakita nga natin, mas bumabata Kanina, di ba, binasa natin, 13 to 14 years old, nagve-vape na. Di ba? Tapos sabi nga natin, ikaw nagsabi na parang kulang pa yung mga, pagsusuri, yung mga studies tungkol sa epekto nga ng vape. Pero magugulat ka, Patpi, ha? Yung datos ngayon, mas konti yung adults na nagve-vape. Ang kabataan, from 7.5% in the recent years, nag-jump siya to 40%. Kaya nga, so the it's younger really the younger
younger ones. Yung mga matatanda, I think they're sticking to the old Cigarettes. school na mga sigarilyo, oo. ayan, mga Tsaka cigars. yung cigarettes, parang mas higpit, mas regulated. Oo. Kasi di ba ngayon, yung mga cigarette packs, may mga pictures ng papangit na ito nga, yung lung cancer, yung mga bibig, yung mga sore. So talagang they're trying to discourage you. Vape, wala. They're enticing you with all mga these different flavors. flavors. Ayan, Okay, let's try again, Doktora Maricar. Doktora Maricar, I hope we can hear you na. Doktora? Doktora? Hello? Ayan, Ayan. Doktora, let's try again po. Ay, nag-busy. Hi. Ay, May nako. nicotine ang linya. Ayaw ng nicotine. Ayaw, nako, nag-ano yung mga sigarilyo. Pero, di ba, Oh. malakas talaga yung ugong-ugong din na talagang ibaban na ang vaping talaga Oo. because it affects the children more than the adults. At saka- 2% lang ang adults na nagve-vape out of the 100% Kasi sa I guess Pilipinas. it's a younger thing, it's an Oo. in thing, Oo. 'di ba? Kasi nga sabi nga natin yung mga flavors, bubble gum. Oo, May nakita nga ako, watermelon, nakita ko din yan, May sagot oo. gulaman pa, Ay. may banana. May lychee, may coffee. Correct, oo. Oo. At saka ang daming flavors so to Oo. choose from. Unlike cigarettes, menthol at saka regular lang Oo, yata. oo. Tapos yun na nga, may mga visuals pa, yung mga pictures, di ba? So Oo. parang talagang kailangan addicted ka na sa sigarilyo to continue smoking. Oo. But yung vape, it I guess it has, I don't know. Psychological also. So, oo, And also psychological kasi they effect. make it, yung aesthetic niya mismo, Oh. they make it very attractive. Oh. Iba-ibang kulay, Oo, oo, design. Oh, nandiyan na Okay, si let's Dr. try again. Ako, take 4 na to. Doktora Maricar? Hello? Ayan, Ayan, ako, Doktora, hello. please. Nako, sige po. We're hoping na we can get your thoughts. So we're picking your thoughts. You were saying about the heated tobacco products. Yes, kasi yung heated tobacco product, sigarilyo din ang gamit niyan. Maliliit lang, no? Very tiny, shorter, gano'n. Pero ang difference sa usual na cigarette o sa cigar, no, ay yung sigarilyo saka yung cigar, inaano siya, kailangan mo siyang sindihan. Oo. Dito naman, iniinit mo lang siya. Kaya ang tawag heated, no? Kaya heated tobacco product. Now, ang difference ng, pero tandaan lang mo natin, lahat po ng tobacco products, lahat ng sigarilyo, cigar, yung HTP na yan, yung heated tobacco products na yan, meron ho yung nicotine na siyang nakaka-addict. Yung nicotine po ang nakaka-addict. Doktora, Yes, may we oo. ask you to speak louder? And then- Medyo mahina po. Mahina ba? Oo, yan. Medyo dumikit na lang po kayo sa sa mouthpiece po. Sige po. So yung mga heated tobacco products, lahat po yan may nicotine. Yes, oo. Samantalang, itong mga e-cigarettes, yung mga e-juice, Oo. ito naman yung, meron din silang mga nicotine na kasama. Okay. So, ngayon, may classification siya. Meron siya yung, merong nicotine salt. Ibig sabihin, gumagamit sila ng benzoic acid. Okay. Para sa ganon, yung hagod, no? Yung hagod sa lalamunan, hindi masyadong masakit. Smooth, Okay. kumbaga. No? And yun nga lang, ang problem with itong mga nicotine salt na ito, mas mabilis yung absorption sa baga, no? Mas mabilis siyang ma-absorb. Kaya ang pagpunta ng nicotine, mas mabilis din ng pag-deliver ng nicotine sa brain natin, ano? Oh, okay. Ang sa freebase naman, hindi sila gumagamit ng ng any acid katulad ng benzoic acid, no? Pero ang effect, syempre, yung tunay na effect niya doon sa lalamunan na medyo harsh ng konti, hindi maalis yun, naroroon yun, no? Medyo mabagal din, hindi kasing bilis yung absorption, pero na-absorb pa rin, no? Ng yung nicotine na yan, pumupunta sa baga. Again, tatandaan mo natin, ang pinaka-addictive na substance ay yung nicotine. So, but regardless whether tobacco at saka e-cigarette o itong heated tobacco products, pare-parehas ho silang nagbibigay ng mga sakit sa
sa tao, no? Yun ho yung pinakaano. Wala, tinatanong ho nila kung may difference ba. Pareha, so both can actually give us harm, no? And alam naman na natin, may mga namatay po. May namatay, walang duda, namamatay ang tao sa sigarilyo. At doon naman sa mga vape products na ito, may namamatay rin. So, Doktora, just to clarify, no, so yung e-juice, na mga e-juice ito, no, yung nicotine salt, siya po kasi ay may benzoic acid. Habang yung freebase, Opo. walang acid. Pero pareho silang may Walang nicotine benzoic, pa rin. Yes, Okay. right. Hindi ho, hindi ho sila free. At yung nicotine concentration nila, iba-iba po. Meron pong mataas, merong mababa. No? Pero tandaan ho natin, like let us say, makikita ho siguro, kadalasan ng reports nila dyan ay 3% nicotine concentration. Pero ang ibig kong sabihin ng 3% nicotine concentration, may 30 milligrams po ng nicotine sa bawat ml. Nung e-juice, no? So, 30. ibig sabihin, kahit yung parang seemingly na mababa ang nicotine, mataas ko din pa rin. So, Doc, linawin lang po natin yung nicotine. Alam po natin it's very addictive. Pero ano po ba talaga yung naidudulot ito sa katawan? Kasi ang naging selling point po ng mga heated products, so una silang lumabas, meron silang nicotine, pero wala silang tar. Apparently, supposedly, ang tar po yung nagbibigay sa atin ng sakit, nagkakaroon ng sakit sa baga. Ayan, ang selling point po ng mga heated tobacco before was that it didn't have the dangerous part of the cigarette, which was the tar. Totoo po ba ito? Ang nicotine po ba kapag hindi po nahaluan ng tar or ng ibang chemical agents, is it safe to ingest kahit paano as compared po doon sa talagang nandun lahat ng chemical sa katawan? And also because, Doc, meron din ngayon, ang uso naman ngayon, hindi na lang vape. I don't know if you've heard po na may nicotine product na rin po na ano ba yun, parang candy yung dinidikit dito. Ayun ang sa Europe po ngayon. Sa Europe po ngayon, konti na lang po yung mga nag-vape, nag-yosik kasi pinalitan na po siya ng nicotine. It's not a patch. Pero ano ba yung tawag? Candy? Hindi siya candy, Pati Dinidikit po siya sa gums mismo. So parang ayun na po, but yung nicotine nun, 30%, hindi siya patch. Patch is dito. So ito, it's, mamaya hanapin ko po siya. Dito na po siya kinakabit, pero it delivers 30% nicotine na po to the body. So linawin po natin, number 1, ano po ba talaga yung masamang epekto ng nicotine? Number 2, paano po pag wala siyang ibang halong chemical? Is it safer? Doc? Ganito, no? Ang nicotine kasi, ang pinaka-major effect po niya, yung addiction. And it's a very potent addictive substance. Okay? So, klaro ho dapat tayo dyan. Ngayon, ang sigarilyo, kay heated tobacco products po yan, kay yung regular cigarette, o vape man, parehas ho yan, bukod sa sigarilyo, known na ho, may 7,000 chemicals ho tayo dyan. Wow. 7,000 chemicals. Sa sigarilyo? Na yung mga 7,000 chemicals na yan, 40 dyan nagkakos ng cancer. Okay? At marami doon sa mga iba pang chemicals na yan, doon sa 7,000 na yan, marami pong very toxic and poisonous sa katawan ho natin. Wow. Kaya po, yan po, nagkakos ng cancer, nagkakos ng sakit sa puso, ng atake sa utak, stroke, no, at saka ng chronic lung diseases, no. Ano naman ang meron sa vape? Ang vape meron ding nicotine, no. Tapos meron din ho siyang ibang mga chemical na very similar sa chemical na nakikita ho natin sa sigarilyo. Kasama po dyan ang mga cancer-causing agents. Worse po, may mga chemical pa po na habang iniinit po yung e-juice, nag-create pa sila ng iba pang chemical. At yung mga nakitang na-create na chemical ay cancer-causing agents, no? So, nadadagdagan pa yung mga chemical na nagkakos ng cancer. Kaya, actually, lately, may nakita na ho kami na nagkaroon ng cancer, lung cancer, at ang only risk factor po niya sa pagkakaroon ng cancer. Kasi 32 years old po ito. Ang
ang tanging nagko-cause ng cancer ay ang pagkakaroon niya ng pag-vape po nila. So walang history ng sigarilyo, wala ring diabetes kasi napakaaga pa. Wala ding hypertension or any problem except yung vaping. So ano no, sabi nga ni Ricky po, doktora, no, yung parang dumarami ngayon yung mga bata na nag-vape, no, yung mga adults medyo hindi sila masyado into vaping kasi I guess it's a younger thing, no, the vaping. And how does that affect yung early on na pagve-vape? So talagang mahihirapan itong mga kabataan to let go, no, to stop vaping kasi nga yung nicotine yun ang nakaka-addict. Paano po natin maano yung mga kabataan? O how will we dissuade them from further vaping? Kaya ang pinakamaganda talaga na pamamaraan na ginagawa natin kasi ngayon nagkalat ang mga vape products, no? Correct. Pati na rin nakikita siguro ninyo maski itong heated tobacco products mukhang nagma-mushroom ho siya sa iba't ibang malls, no? So ibig sabihin dumadami din ang gumagamit ng mga heated tobacco products. So ang the best na pwede nating gawin kasi out there na in the market ay taasan ho natin ang buwis para sa ganon ang kakailanganin nila para ma-avail nila magkaroon sila ng access ng mga vapes na yan at saka ng heated tobacco products, medyo mailayo ho natin yung mga kabataan. Kasi tandaan ho natin yung mga kabataan, nagre-rely ho yan sa mga baon ho nila. Kung ang baon ho nila ngayon, medyo malaki na ang mga baon ng mga bata, 200, 300, ano? So, ang dali-dali bumili ng mga vape products na yan, ano? Dahil 250 lang, pwede na silang bumili ng mga refillable pads na yan, no? So kasi yan ang marami, yung refillable pads. So doktora, ito nga, kaya rin kami napatawag dahil nga nagkaroon ng kaguluhan nga po dyan sa Senado dahil nga dito, paano i-differentiate because they were going to tackle that nga, natataasan sana, yung buwis para dito sa mga vape products. Ano pong recommendation nyo po? So are you recommending na regardless whether it is nicotine salt or free-based nicotine, it has to have the same or if not higher than cigarettes? Kasi parang ang cigarettes, doble ang bayad. Sabi nga nila, 200 plus na daw, no? mga 200 plus ang isang karton, isang pack. Pero yung mga smuggled, ang dami na rin po nakuhuli, sabi nila half the price. Pero itong vape, baka mas mura pa po. So ano po ang recommendation ninyo? Gaano kataas po dapat natin yung buwis kung kayo po ay tatanungin? Yes, so since kung meron siyang nicotine salt or free base, parehas lang na magdudulot ng kasamaan sa ating katawan, ng sakit at even kamatayan, ano? So ang recommendation sana namin ay parehas ang ipataw na buwis. Sa ngayon, 60 pesos doon sa nic salt, no? Ang buwis natin ay 60 pesos, no, 60 pesos. per ml. Samantalang doon sa free base, 10 pesos per ml. Ang gusto ho sana namin ay maitaas ho ito. Parehas ho sila. At sana, imbes na 60 lang, maitaas na ho natin kahit ho 65 o 70. 100 na natin. Ganyan, no? Kahit 100. At sana, kasi hindi naman natin pwedeng sabihin din na ang sigarilyo o yung mga regular na cigarette, pati itong heated tobacco products ay magiging mas mababa pa ang presyo. So, kailangan itaas din ho, patuloy natin itaas ang buwis ng mga sigarilyo na ito para sa ganun talagang mailayo na natin. Kasi yung pinakalas na na survey ng Food and Nutrition Research Institute natin sa mga yung prevalence natin ng paninigarilyo noong 2023 umakyat naging 23%, no? From 18%. So malaki ang malaki ang itinaas ng mga pagsisigarilyo. Yes, so 5 percentage points ang itinaas, no? So at
nung tiningnan, ano ba ang naging dahilan ng pagtaas na ito? Kasi bumaba yung dami ng mga bata na hindi nagsimula ng paninigarilyo. So, ibig sabihin, nakita namin, pag tinignan, bumaba. Tapos yung medyo dumami na rin yung mga tao naman na supposedly hindi huminto ng paninigarilyo, medyo marami-rami din sa kanila hindi rin nakapaghinto ng paninigarilyo, no? So ano ang natin diyan? So number 1 na analysis namin, kasi pag tiningnan mo naman yung pagbe-vape sa mga kabataan, ang laki ng inakyat. Correct. No? From 11% naging almost 14%, no? So that is 3% percentage point. Kaya ang analysis namin, yung dahilan ng pagbaba ng mga pag-uumpisa ng mga bata sa paninigarilyo ay dahil marami ang nagsimula. At ang pagsisimula related ho doon sa dami din ng mga nagbe-vape. Kasi alam ho natin na 50% ng mga kabataan, no, ito sa study sa Amerika, 50% ng mga nagbe-vape eventually nagsigarilyo. Sigarilyo. So dapat talaga gawin natin napaka-prohibitive ang presyo para po hindi po abot kaya ng mga estudyante. At saka dapat rin yung pagbebenta, dapat po talaga yung ilang kilometro na malayo po sa mga eskwelahan, sa mga simbahan, di ba? Dapat talaga hindi rin accessible na yung kumbaga sasadyain mo, mamamasahe ka para lang bumili, papahirapan ka, di ba no, doktora? Yes, actually, ang gusto pa rin, tama po yan, mas ilayo ho natin yung mga kung saan sila makakapagbenta, no? Ilayo ho natin sa mga eskwelahan. At siguro, makikiusap na rin tayo doon sa mga local government chief executives natin, yung mga mayor, yung mga governor, no? Na sana, wag naman nila masyadong parang left and right binibigyan ng permit to sell yung mga vape products nito. Kasi pag tiningnan mo, ang dami nila, no? Umuusbong left and right. Sa malls, ang dami. Ako naman, doktora, ito na nga Hindi dahil lang tumaas sa na po. malls, no? Maski sa Long Tomas Morato, makikita ninyo, ang daming vape shop. Actually, sa lahat po, kahit sa probinsya po, lahat. They're kanto everywhere. meron. Pero ito po, doktor, I think the most important question now, dahil po tumaas na nga po yung kamalayan na talaga naman napakadelikado po ng vaping. Marami na rin po ang gustong tumigil talaga. I've read po that you are a cessation expert. Ano po yung mga tips naman po para makatigil? Meron po bang hypnosis? Kasi sa sigarilyo po dati may gamot po, Champix, pero pinagbawal na rin po yan sa Pilipinas. Would these medicines also help po? Kasi sabi nila cold turkey. Pero itong po mga kakilala ko na yung mga kakilala ko na talagang matagal nang naninigarilyo, hindi naman po ganun kadali para sa kayo na mag cold turkey. Pero gusto talaga nilang tumigil na. Ano po yung mga paraan? Hypnosis po ba? Gamot po ba? Bilang isang cessation expert po, paano po matitigilan ang manigarilyo at mag-vape? Since ang pinaka-primary addictive substance ay nicotine, no? So actually gumagamit po kami ng yung tinatawag naming nicotine replacement therapy. Mapa-sigarilyo man yan o mapa-vape, no? Pero ang napapansin mo namin, no, from my experience sa cessation, sa nicotine cessation treatment namin, mukhang mas mahirap puminto, medyo mahirap puminto ang isang tao na nagve-vape kesa doon sa nagsisigarilyo. Kaya nga, habang maaga gusto sana namin salamat na lang sa inyo, no, na talagang mapalawak po natin itong cessation treatment po natin para sa ganoon mas maka-avail po ang mga tao ng mga cessation services po, no, mas at nang matulungan ho natin silang huminto, hindi lang sa pagve-vape kundi pati rin sa paninigarilyo. Dapat doktora Limpin, ibalik natin yung kampanya ni Dr. Flavier. Yossi Kadiri, talaga. Kadiring-kadiri. Pero yung naalala niyo yun, doktora? Yossi Tapos Kadiri. meron pa siyang mascot, Yung Actually,
Ano po? Pero ang DOH, inano nila nire-launch nila si Yossi Kadiri. Pero I think medyo, since, ayan, no, hindi nga ninyo alam, di ba? So, Oo. ibig sabihin, medyo mahina yung Kulang. kampanya. Baka kailangang magbuhos ng konting resources ang Oo. ating Department of Health Oo. para naman, umandar ng maganda yung kampanya against sa paninigarilyo, pati na rin sa vape, no? Correct. In fact, hindi lang si Yossi Kadiri, no? Meron din ho silang mga iba pang mga mascot Kampanya. na kasama si Yossi Kadiri, no? Kaya maganda ho sana na ma-relaunch ho, no? Oo. Hindi ma-relaunch, kung hindi mapa-strengthen yung kampanya. Ipakalat pa mas Pero lalo. alam na natin lahat. Pero yun na nga sana, doktor, talaga magkaroon po ng therapy talaga, ng talagang actual at konkretong paraan, paano po matutulungan itong mga vapers, mga smokers na tumigil po. Ayun po oo. sana talaga importante. Oo. Nako, sige po. Maraming salamat po, Dr. Maricar Limpin. Very educational po. At isa Oo ako nga. sa inyong laban para po sa pagtitigil po sa vape at saka sa sigarilyo dahil walang Tama. mabuting idudulot po ang paninigarilyo at pag-vape. Yossi Kadiri! Kadiri talaga, kaya itigil na. Yung mga nagayosi dyan, itigil nyo na po yan. Walang Thank you very much, mabuting dulot. Doktora. Happy weekend po. Yes, thank you very much. Thank you, ma'am. Ayan po, si Dr. Maricar Limpin, ang ating pulmonologist at tobacco cessation expert. Cessation. Itigil nyo na yan. Sounds sexy, cessation. Cessation. Oras, alas 9:55 na po ng umaga. Ito po, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. World News, nanindigan po si dating U.S. Secretary of State Hillary Clinton, ang dating First Lady, asawa ni Bill Clinton, sa harap po ng mga miyembro ng U.S. House of Representatives na wala siyang alam sa mga krimen ni na Jeffrey Epstein at Ghislaine Maxwell. Wala rin anya siyang alaala na nakaharap niya si Epstein. Sinabi ito ni Clinton sa closed-door deposition sa kanilang hometown sa Chappaqua, New York. Nakatakda rin humarap sa 2 araw na deposition si dating U.S. President Bill Clinton. Sa isang naunang panayam, sinabi po ng dating Secretary of State na byumahe ang kanyang asawa kasama si Epstein para sa ilang charity event. Sinabi rin niyang hindi niya naalalang nakaharap niya mismo si Epstein. Pero nagkaroon umano sila ng interaction ni Maxwell na dating kasintahan ni Epstein. Natukoy na isa si Maxwell sa mga dumalo sa kasal ng anak ng mga Clinton na si Chelsea noong 2010. Kabilang po sa mga unang lumabas na Epstein Files ang ilang litrato ni Clinton, kabilang ang ilan ng makikitang kasama niya ang ilang mga babae. Hindi naman po naakusahan ng anumang pagkakamali ang dating Pangulo, kaugnay po ng relasyon niya kay Epstein. Patuloy po ang investigasyon ng Kongreso para matukoy ang buong lawak ng operasyon ni Epstein at kung may iba pang personalidad na dapat managot. Grabe itong Epstein Files, no? Diba? Kanina pati si Bill Gates, kanina yung binasa ko, umami na rin siya na kaibigan niya nga si Epstein. At Napaka-masalimuot talaga niyan, Patty. Yes. Talaga. Alam mo, once you start it, baka ang problema dyan, baka maging mapunta ka sa addict ka na rin. rabbit Nicotine. hole. Nicotine rin ng Epstein Files, di ba? Kasi, Nakaka-addict. Alam ba, itong si Hillary, close, si Hillary, pwede siyang magkaroon ng denial. Oo. Plus possibility of denial kasi pwede mo nagpa-picture lang sa'yo, Oo, lalo na siya, di ba? correct, First correct. lady siya, Oo, naging senator oo. siya. Pero kasi may files din talaga ni Epstein na talagang nandoon si Bill Clinton sa Epstein Island. So medyo mahirap i-deny. So abangan po natin magiging deposition po ni Bill Clinton. Bill Clinton. Okay, abangan natin yan. At ang oras, alas 9:58 na po ng umaga. ESPN pa rin tayo, ang sambayanan pinusuan natin. Ito nga, kanina pinag-usapan natin to kasama ni Attorney Jam. Kapag ba may utang si Mister, automatic rin bang utang yan ni Mrs.? Ayan, basahin po na, panoorin po natin ito. Opo, asawa ko po. Kung ano po yung nagiging niya, problema, nagiging problema ko na rin po. Kaya obligasyon ko pa rin po na bayaran kung ano yung pinag-uutangan niya po. Pamilya po namin yun. Kailangan po bayaran po yung utang kasi ginamit po natin yun. Hindi. Tatanong mo muna siya kung may utang ba talaga. Mamaya, kunyari lang yun, naningin, tapos wala pa lang utang. Usapan niyo kung may utang ba siya, kung saan ginamit yung pera, ba't gano'n may utang siya. Bayaran, ay asawa mo yan eh.
kailangan bayaran. Nagkatuwang kayo sa buhay. Kaya kung ano ang may utang yung isa, kailangan yung bayaran. Okay, nako, sabi nga ni Mister, dapat bayaran. Bayaran. Overtime na daw tayo. Sige na, magpaalam sige na tayo. Dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po ninyo, tawanan nyo lang ang problema at mga utang ninyo. Mag-food trip kayo na masarap at gumala at gumawa syempre ng mga masasayang alaala. Kaya tutok kayo buos Lunes dito po sa Ano sa palagay nyo? Ayan. Happy weekend, Happy everyone! Payday Weekend! Ha? Oh, Jen Superiaga pa si Kajen. Happy birthday, Ay, happy Kajen! birthday! Ito yung pa-hotdog ni Kajen mula sa 7-Eleven. Okay, Abangan natin. happy birthday! Happy weekend! Payday!